ang pamana ni Prinsesa Diana at ang umano'y mainit na pagtatagpo sa Windsor, katotohanan, alaala, at mga usap-usapan. Sa loob ng maraming dekada, nananatiling isa si Prinsesa Diana sa mga pinakaminamahal at pinakatinatalakay na personalidad sa kasaysayan ng monarkiya ng Britanya. Kahit lumipas na ang maraming taon mula sa kanyang pagpanaw, patuloy pa ring lumilitaw ang iba't ibang kwento, haka-haka, at ulat na may kaugnayan sa kanyang pamana. Kamakailan, muling umingay ang usapan matapos kumalat ang mga ulat tungkol sa isang umano'y pribadong pagpupulong sa Windsor Castle kung saan sinasabing nagkaroon ng emosyonal na komprontasyon sa pagitan ng kapatid ni Diana na si Charles Spencer, Haring Charles III at Reyna Camilla. Mahalagang tandaan na ang mga detalyeng ito ay hindi pa napatutunayan ng opisyal na pahayag mula sa Buckingham Palace o ng pamilya Spencer. Gayunpaman, ang mga ulat ay muling nagpasiklab sa interes ng publiko tungkol sa kung paano pinangangalagaan ang alaala ni Diana at kung sino ang may pinakamalaking papel sa paghubog ng kanyang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa mga kumakalat na salaysay, isang pribadong pagpupulong ang isinagawa sa Windsor Castle na dinaluhan lamang ng piling miyembro ng pamilya. Wala umanong mga tagapayo, opisyal ng palasyo o mga mamamahayag. Ang layunin umano ng pagpupulong ay talakayin ang ilang sensitibong usapin na may kaugnayan sa alaala ni Prinsesa Diana. Sinasabing si Charles Spencer mismo ang humiling na maganap ang pagpupulong matapos umano niyang makatanggap ng impormasyon na labis niyang ikinabahala. Ayon sa mga hindi beripikadong ulat, pinaniniwalaan niyang may mga mungkahing maaaring magpaliit sa magiging papel ng pamilya Spencer sa pagpapanatili ng alaala ni Diana. Bagamat walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay sa naturang pahayag, naging sentro ito ng maraming diskusyon sa media at social media kung saan iba-iba ang interpretasyon ng publiko. Hindi umano simpleng alitan tungkol sa mga seremonyang pang-alaala ang naging paksa ng pagpupulong. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga pinag-usapan ang paraan ng pagdaraos ng mga memorial event, ang pangangalaga sa mga makasaysayang dokumento, at kung paano ipapakilala ang buhay ni Diana sa mga susunod na salinlahi ng pamilya ng hari. Para kay Charles Spencer, kung pagbabatayan ang mga ulat, mahalagang manatiling bahagi ang pamilya Spencer sa paghubog ng kwento ni Diana. Bilang kanyang kapatid, naniniwala umano siyang may pananagutan silang tiyaking maipapakita ang buong larawan ng kanyang buhay, kabilang ang kanyang mga tagumpay at mga pagsubok. Samantala, ayon din sa parehong mga ulat, mariing itinanggi ni Reyna Camilla ang anumang alegasyong may plano upang alisin o bawasan ang papel ng pamilya Spencer. Ipinunto umano niya na ang anumang naging pagtalakay ay nakatuon lamang sa pagpapanatili ng katatagan ng monarkiya at hindi sa pagbura sa kahalagahan ni Diana sa kasaysayan. Isa sa mga pinakatinutukan sa mga ulat ay ang naging reaksyon umano ni Haring Charles III. Sa halip na agad magsalita, sinasabing tahimik lamang niyang sinuri ang ilang dokumentong iniharap sa pagpupulong. Ang kanyang pananahimik ang naging sanhi ng maraming haka-haka. Para sa ilan, ito ay tanda ng maingat na pag-iisip bago magbigay ng anumang pahayag. Para naman sa iba, nagbigay ito ng impresyong may mga sensitibong usaping hindi madaling sagutin. Gayunpaman, dahil walang opisyal na kumpirmasyon, nananatiling haka-haka lamang ang tunay na nangyari sa loob ng naturang pagpupulong. Isa pang mahalagang pangalan sa mga ulat ay si Prinsipe William.
Bilang panganay na anak ni Diana, likas lamang na malaki ang interes ng publiko sa kanyang magiging pananaw tungkol sa anumang usaping may kaugnayan sa kanyang ina. Ayon sa mga hindi beripikadong salaysay, nanatili umano siyang tahimik habang inilalahad ang iba't ibang dokumento at alegasyon. Habang nagpapatuloy ang talakayan, sinasabing malinaw ang bigat ng emosyon sa kanyang muka. Kalaunan, ayon sa ulat, nagtanong umano siya kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa ilang mungkahing dokumento na iniharap. Wala umanong agarang sumagot sa tanong na yon, bagay na lalo pang nagpalalim sa tensyon ng pagpupulong. Bagamat dramatiko ang paglalarawang ito, wala pa ring opisyal na ebidensyang nagpapatunay na naganap nga ang naturang eksena. Isa sa pinakamahalagang punto na lumitaw sa mga usap-usapan ay ang magkakaibang pananaw ng mga taong pinakamalapit kay Diana. Para sa kanyang pamilya, si Diana ay hindi lamang isang prinsesa, kundi isang anak, kapatid, at ina na may sariling kwento na nararapat mapanatili ng buong katapatan. Para naman sa institusyon ng monarkiya, ang bawat bahagi ng kasaysayan ay kailangang ilagay sa mas malawak na konteksto ng katatagan ng korona. Dahil dito, natural lamang na magkaroon ng magkakaibang pananaw kung paano dapat ilahad ang mga pangyayari sa nakaraan. Hindi nangangahulugan ang magkaibang pananaw na may masamang intensyon ang alinmang panig. Sa halip, maaaring sumasalamin ito sa magkaibang pananagutan at tungkuling kanilang ginagampanan. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas mula nang pumanaw si Prinsesa Diana. Ngunit nananatili siyang isa sa mga pinakakilalang simbolo ng modernong kasaysayan ng monarkiya. Patuloy na sinusuri ang kanyang mga panayam, mga gawaing pangkawanggawa, at maging ang kanyang personal na buhay. Bawat bagong ulat o alegasyon ay mabilis na nagiging paksa ng pandaigdigang diskusyon. Ang interes na ito ay hindi lamang bunga ng kanyang kasikatan, kundi pati na rin ng malalim na epekto ng kanyang buhay sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Bilang prinsipe ng Wales at inaasahang magiging hari balang araw, hindi naging madali para kay William ang paghiwalayin ang kanyang pampublikong tungkulin at ang personal na alaala ng kanyang ina. Maraming ulat at komentaryo ang nagsasabing ang mga aral na iniwan ni Diana ang naging gabay niya sa kanyang pakikitungo sa ibang tao, sa kanyang pagmamahal at suporta kay Catherine, Prinsesa ng Wales, at sa pagpapalaki sa kanilang mga anak na sina Prince George, Princess Charlotte, at Prince Louis. Para kay William, ang pagprotekta sa alaala ng kanyang ina ay hindi lamang usapin ng tradisyon o ng kasaysayan ng monarkiya. Isa itong napaka-personal na responsibilidad. Ang kanyang pagiging anak ni Diana ay isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi kailanman mapapalitan ng anumang titulo o posisyon sa loob ng maharlikang pamilya. Samantala, iba naman ang pananaw ng pamilya Spencer. Para kay Earl Charles Spencer, ang kapatid ni Diana, ang kwento ng kanyang kapatid ay nagsimula bago pa man siya naging prinsesa ng Wales. Kilala niya si Diana bilang isang mapagmahal na kapatid na lumaki kasama ng kanilang pamilya bago pa dumating ang mga hamon ng buhay sa loob ng palasyo. Sa pananaw ng mga Spencer, ang kasaysayan ni Diana ay hindi lamang pag-aari ng opisyal na talaan ng monarkiya, ng mga seremonyang pang-estado o ng mga pampublikong talumpati. Naniniwala silang bahagi rin sila ng responsibilidad na mapanatili ang tunay na larawan ng babaeng kanilang nakilala sa pribadong buhay. Dahil dito, anumang pagtatangkang baguhin o bigyang ibang interpretasyon ang kanyang kwento
nang hindi kasama ang kanilang pananaw ay maaaring ituring na isang napakasensitibong usapin para sa kanilang pamilya. Ayon sa kwentong malawak na umiikot sa internet, bago magsimula ang isang mahalagang pagpupulong, nakatanggap umano si Prinsipe William ng isang sulat kamay na mensahe mula kay Earl Spencer. Habang binabasa niya ang ilang pahina ng liham, napansin umano ni Catherine ang biglang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Inalok daw niya ang asawa na samahan siya sa nalalapit na pag-uusap, ngunit magiliw itong tumanggi. Mahalagang tandaan na ang ganitong salaysay ay hindi nakumpirma ng palasyo, ng Buckingham o ng pamilya Spencer. Wala ring pampublikong ebidensyang nagpapatunay na naganap ang naturang pangyayari. Kaya naman ang mga detalyeng ito ay dapat ituring bilang bahagi ng mga ulat at haka-hakang lumalabas sa iba't ibang online na kwento, hindi bilang napatunayang katotohanan. Sa parehong salaysay, sinasabing dumating si Haring Charles III na may sarili ring mga alalahanin. Ikinwento umano na nagkaroon ng pag-uusap hinggil sa paraan ng paggunita kay Diana at kung paano ito maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko. Gayunpaman, wala ring opisyal na record na nagpapatunay sa eksaktong nilalaman ng di umano'y pribadong pag-uusap na ito. Isa sa mga pinakakapansin-pansing bahagi ng naturang kwento ay ang sinasabing pag-aalala ni Reyna Camilla tungkol sa posibilidad na magkaroon ng mas malaking papel ang pamilya Spencer sa pangangalaga ng pamana ni Diana. Ayon sa mga lumulutang na salaysay, pinangangambahan umano niyang maaaring magkaroon ng magkakaibang interpretasyon sa kasaysayan ni Diana kung magiging mas bukas ang pribadong koleksyon ng pamilya Spencer sa mga susunod na henerasyon. Muli, mahalagang bigyang diin na ang ganitong mga pahayag ay hindi sinusuportahan ng opisyal na pahayag mula sa mga sangkot at nananatiling bahagi lamang ng mga hindi beripikadong ulat. Sa gitna ng mga kwentong ito, lumitaw ang isa pang salaysay na nagsasabing may iniharap umanong lumang liham si Earl Spencer. Isang personal na sulat na isinulat umano ni Diana noong panahong nakararanas siya ng matinding kalungkutan. Ayon sa kwento, naging tahimik umano ang buong silid habang binabasa ang nilalaman nito. Ngunit hanggang na ngayon, walang pampublikong kopya ng naturang liham at walang opisyal na kumpirmasyon na ito ay tunay na naipakita sa anumang pagpupulong ng maharlikang pamilya. Dahil dito, hindi maaaring tiyaking nangyari ang inilarawang tagpo. Isa pang pangyayaring madalas ikwento sa parehong naratibo ay ang di umano'y simpleng tanong ni Princess Charlotte habang dumadalo sa isang pagtitipon bilang paggunita kay Diana. Habang tinitingnan umano ang ilan sa mga sulat kamay ng kanyang lola, tinanong daw niya kung bakit hindi pa siya nakakapunta sa mas malaking koleksyon ng pamilya Spencer. Bagamat tila inosente ang tanong ng isang bata, inilalarawan sa mga kwento na naging simula ito ng mas malalalim na pag-uusap tungkol sa kung paano ipapakilala ang tunay na buhay ni Diana sa kanyang mga apo. Mahalagang tandaan na wala ring opisyal na ulat na nagpapatunay na nangyari ang partikular na usapang ito. Gayunpaman, ipinapakita na ng ganitong mga kwento kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa paraan ng pagpapanatili ng alaala ni Diana para sa mga susunod na salinlahi. Hindi may kakaila na lumalaki na ngayon ang mga anak ni na William at Catherine na may natural na pagnanais na makilala ang kanilang lola. Bagamat hindi nila ito personal na nakasama, maraming larawan, video at mga kwento ang nagbibigay sa kanila
ng pagkakataong maunawaan kung sino si Diana at kung bakit siya naging napakahalaga sa napakaraming tao sa buong mundo. Sa mga pampublikong panayam noon, ilang beses nang ibinahagi ni Prinsipe William na nais niyang makilala sana ng kanyang ina, ang kanyang asawa, at mga anak. Sinabi rin niyang madalas niyang ikwento sa kanyang mga anak ang tungkol sa kanilang lola upang manatiling buhay ang kanyang alaala sa loob ng kanilang pamilya. Ayon sa mga ulat, maingat na nakinig si Haring Charles sa mga inilatag na pananaw, ngunit hindi agad nagbigay ng malinaw na pasya. Ang kanyang pananahimik umano ang nagbigay daan upang lalo pang pag-usapan ng mga tagapayo ang posibilidad ng mas mahigpit na pamamahala sa mga pagunita, seremonya, at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa alaala ni Prinsesa Diana. Ipinapalagay na ang layunin ng naturang mungkahi ay magkaroon ng iisang opisyal na proseso upang maiwasan ang magkakaibang interpretasyon ng kasaysayan ng pamilya. Sa pananaw ng ilang tagamasid, maaari itong magsilbing paraan upang mapanatili ang pagkakaisa ng mensaheng inilalabas ng monarkiya. Gayunman, para sa iba, maaari rin itong magbigay ng impresyon na nililimitahan ang papel ng mismong pamilya ni Diana sa pagpapanatili ng kanyang alaala. Nagbago umano ang takbo ng usapan nang makarating kay Charles Spencer, kapatid ni Prinsesa Diana, ang balita tungkol sa mga panukalang ito. Ayon sa mga lumabas na kwento, hindi siya nanatiling tahimik at nagpa siyang harapin ang issue ng personal. Sa mga hindi pa nakaalam, si Charles Spencer ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamahalagang tagapag-ingat ng alaala ng kanyang kapatid. Sa loob ng maraming taon, naging bukas siya sa pagbabahagi ng kanyang pagmamahal at paggalang kay Diana, lalo na sa mga mahahalagang anibersaryo at paggunita sa kanyang buhay. Sa mga ulat na kumalat, sinasabing dumating si Spencer sa Windsor na dala ang iba't ibang dokumento na sa kanyang paniniwala ay nagpapakita ng isang mas malawak na plano hinggil sa pamamahala sa alaala ni Diana. Hindi umano siya dumating upang makipagtalo, kundi upang magtanong at humingi ng paliwanag. Isa sa mga sinasabing naging simula ng usapan ay ang interes ni Prinsesa Charlotte tungkol sa kanyang yumaong lola. Bagamat karaniwan lamang para sa isang apo ang magtanong tungkol sa isang mahal sa buhay na hindi niya nakilala, lumitaw sa ilang ulat na naging mas malalim ang diskusyon tungkol sa kung paano dapat ipakilala kay Charlotte at sa kanyang mga kapatid ang kwento ni Diana. Sa gitna ng pagpupulong, iniulat na inilatag ni Spencer ang ilang lumang liham at iba pang dokumentong pinaniniwalaan niyang may kaugnayan sa usapin. Hindi malinaw kung ano mismo ang nilalaman ng mga ito, at wala ring opisyal na nagpapatunay sa kanilang pagiging tunay. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, ginamit umano niya ang mga ito upang ipakita ang kanyang pananaw na mahalagang manatiling bahagi ng salaysay ang pamilya ni Diana. Tahimik umano ang silid habang isa-isang sinusuri ang mga dokumento. Sinasabing naroon sina Haring Charles, Reyna Camilla at Prinsip William habang pinakikinggan ang bawat paliwanag. Ayon sa mga ulat, tinanong umano ni Spencer kung paano ganap na maaalala ang isang ina kung ang kanyang sariling pamilya ay mababawasan ng pagkakataong magbahagi ng kanilang mga alaala sa kanyang mga apo. Para sa kanya, ang mga personal na kwento, karanasan, at alaala ay hindi maaaring mapalitan ng mga opisyal na dokumento o seremonyang inihahanda ng institusyon. Mahalagang tandaan, gayunman, na ang mga detalyeng ito ay nananatiling bahagi lamang ng mga ulat at haka-haka.
Walang pampublikong tala o opisyal na pahayag na nagpapatunay na naganap ang naturang pag-uusap sa paraang inilalarawan. Samantala, iniulat ding mariing itinanggi ni Reyna Camilla ang anumang paratang na nais niyang mabura ang alaala ni Diana. Sa mga kwento, ipinaliwanag umano niyang ang layunin ng anumang mungkahi ay tiyaking magkakaroon ng pare-parehong paglalahad ng kasaysayan upang hindi malito ang mga batang miyembro ng pamilya sa magkakaibang bersyon ng mga pangyayari. Sa kanyang sinasabing paliwanag, hindi umano intensyon ng palasyo na alisin ang kahalagahan kundi tiyaking magiging maayos ang paraan ng pagtalakay sa kanyang pamana sa mga susunod na henerasyon. Ngunit ayon sa mga ulat, hindi nito tuluyang napawi ang pag-aalala ni Prinsipe William. Bilang panganay na anak ni Diana, matagal na niyang ipinakikita ang kanyang pagnanais na mapanatili ang alaala ng kanyang ina sa paraang personal at makabuluhan. Sinasabing naniniwala si William na ang kanyang mga anak, sina Prinsipe George, Prinsesa Charlotte, at Prinsipe Louis, ay nararapat lamang na makilala ang kanilang lola hindi lamang sa pamamagitan ng mga opisyal na programa, kundi pati na rin sa mga kwento mula sa mga taong tunay na nakakilala rito. Para sa maraming taga-subaybay ng monarkiya, ito ang sentro ng usapin. Paano mababalanse ang pangangailangan ng institusyon na mapanatili ang isang opisyal na kasaysayan at ang likas na hangarin ng isang pamilya na maipasa ang kanilang mga personal na alaala? Lumitaw din sa ilang ulat ang sinasabing isa pang dokumentong naglalaman ng pangamba na ang madalas na paghahambing kay Prinsesa Charlotte at kay Diana ay maaaring makaapekto sa pananaw ng publiko sa mga susunod na taon. Gayunpaman, wala ring independenteng ebidensya na nagpapatunay sa pag-iral o nilalaman ng naturang dokumento. Ayon sa mga kwento, naging tahimik umano si Camilla matapos mabanggit ang usaping ito. Muli, hindi ito napatunayan ng anumang opisyal na sanggunian at nananatili lamang bilang bahagi ng mga ulat na umiikot sa media at social media. Habang tumitindi umano ang emosyon sa loob ng silid, iniulat na pinaalalahanan ni Spencer ang lahat na ang pananahimik sa mahahalagang usapin ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sa kanyang pananaw, mas mabuting magkaroon ng bukas na pag-uusap kaysa hayaang lumaki ang mga maling akala. Sa huli, sinasabing ang lahat ng mata ay napunta kay Haring Charles. Bilang pinuno ng monarkiya at ama ni William at Harry, siya umano ang inaasahang magbibigay ng pinal na direksyon kung paano hahawakan ng institusyon ang pamana ni Prinsesa Diana sa mga darating na taon. Ayon sa mga ulat, wala pa umanong pinal na pag-aproba ang hari sa anumang panukala. Ipinahihiwatig nito na nananatiling bukas ang usapin at maaaring magbago pa ang anumang plano kung mayroon man. Sa kasalukuyan, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng ganitong mga kwento. Marami sa mga detalyeng umiikot ay nagmumula sa hindi pinangalanang mga pinagkukunan at hindi pa nabeberipika sa pamamagitan ng opisyal na pahayag mula sa palasyo ng Buckingham o sa mga pangunahing kasangkot. Anuman ang katotohanan sa likod ng mga ulat na ito, nananatiling malinaw na si Prinsesa Diana ay isa pa ring makapangyarihang simbolo ng habag, malasakit at malasakit sa kapwa para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang impluwensya ay patuloy na nararamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing pangkawanggawa ng kanyang mga anak at ng patuloy na paghanga ng publiko sa kanyang pamana. Ayon sa mga lumabas na kwento, ang kapalaran ng naturang panukala
ay nakasalalay sa isang pirma ni Haring Charles III. Kung hindi niya ito pipirmahan, maaari raw itong mapigilan kaagad. Ngunit kung papayagan niya ito, sinasabing unti-unti nitong mababago ang paraan ng pagtingin ng publiko sa alaala ni Prinsesa Diana. Ang ideyang ito ay agad na nagbigay ng impresyon na ang isang administratibong desisyon ay maaaring magkaroon ng malalim na implikasyon sa kasaysayan ng monarkiya. Habang lumalawak ang usapan, higit na napansin ng publiko ang pananahimik ng hari. Sa halip na magbigay ng agarang pahayag, nanatili siyang tahimik, bagay na lalo pang nagpasidhi sa mga tanong. Para sa ilan, ang katahimikang iyon ay tanda ng maingat na pag-iisip. Para naman sa iba, ito ay nagbigay daan sa mas maraming haka-haka tungkol sa tunay niyang posisyon. Lumitaw ang isang sensitibong tanong. Kung haharapin nga niya ang ganitong sitwasyon, sino ang kanyang uunahin? Ang kasalukuyang reyna ba o ang alaala ng dating asawa na ina ng magiging hari sa hinaharap? Bagamat emosyonal ang tanong na ito, wala namang opisyal na pahayag na nagpapatunay na talagang napaharap ang hari sa ganitong eksaktong pagpili. May mga ulat ding nagsasabing kahit hindi pa umano opisyal na naaprubahan ang panukala, nagsimula na raw itong makaapekto sa ilang desisyon sa loob ng palasyo. Ikinuwento ng ilang hindi pinangalanang mapagkukunan na may mga imbitasyong binago, naging limitado ang komunikasyon sa pamilya Spencer, at higit na hinigpitan ang pag-access sa ilang record na may kaugnayan kay Diana. Subalit, wala ring pampublikong dokumentong nagpapatunay na ang mga pagbabagong ito ay tunay na naganap dahil sa isang partikular na plano. Sa parehong mga ulat, sinasabing hinimok ni Reyna Camilla si Haring Charles na huwag umatras sa panukala dahil maaari umanong magmukhang totoo ang lahat ng naging akusasyon laban sa kanya kung bigla siyang magbabago ng direksyon. Iginiit umano niya na ang layunin ay protektahan ang institusyon ng monarkiya at hindi burahin ang lugar ni Diana sa kasaysayan. Gayunman, wala ring opisyal na tala o pahayag mula sa Buckingham Palace na nagpapatunay na naganap ang ganitong pag-uusap. Isa pang bahagi ng kwento ang naglalarawan kay Prinsipe William na tahimik na lumapit sa kanyang ama. Ayon sa salaysay, mahinahon, ngunit puno ng damdamin ang kanyang mga sinabi. Hindi raw ito tungkol sa pagpili sa pagitan ng dalawang babae kundi tungkol sa pagpapahalaga sa katotohanan kaysa sa kaginhawaan ng isang mas simpleng salaysay. Ipinunto umano niya na ang alaala ng kanyang ina ay hindi dapat hubugin batay lamang sa kung ano ang pinakamadaling tanggapin ng institusyon. Ang ganitong paglalarawan ay naging makapangyarihan sa imahinasyon ng publiko sapagkat ipinapakita nito ang isang anak na nagsisikap ipaglaban ang alaala ng kanyang ina. Gayunpaman, muli, walang opisyal na ebidensya na nagpapatunay na naganap ang eksenang ito sa paraang inilalarawan ng mga ulat. Patuloy pang naging dramatiko ang kwento ng sabihin ng ilang ulat na umatras umano si William nang tangkain siyang abutin ng kanyang ama. Ang simpleng kilos na yon, ayon sa mga nagsasalaysay, ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Sa pananaw ng ilan, sumisimbolo ito sa matagal ng emosyonal na pagitan sa loob ng pamilya. Ngunit sa kawalan ng mapagkakatiwalaang kumpirmasyon, nananatili itong bahagi ng mga hindi napapatunayang salaysay. Lalong naging sentro ng usapan ang sinasabing
Huling revelasyon ni Charles Spencer, kapatid ni Prinsesa Diana. Ayon sa kwento, naglabas siya ng isa pang dokumento na umano'y nagpapakita ng schedule ng pagpapatupad ng ilang bahagi ng panukala bago ang susunod na paggunita kay Diana. Sa unang tingin, tila karaniwang administratibong pagbabago lamang ito. Ngunit sinasabing napansin umano ng hari na napaaga ang proseso kahit wala pa siyang pinal na pag-apruba. Kung totoo ang naturang kwento, magiging seryosong usapin ito sa loob ng anumang institusyon dahil nagpapahiwatig ito ng posibilidad na may mga hakbang na isinagawa nang wala pang formal na pahintulot. Gayunpaman, walang inilabas na opisyal na dokumento na nagpapatunay sa pagkakaroon ng naturang schedule o sa sinasabing pangyayari. Isa sa pinakamatingkad na bahagi ng salaysay ay ang umano'y agarang aksyon ni Haring Charles. Ayon sa kwento, kinuha niya ang kanyang pluma, binagtas ng makapal na guhit ang pahina ng autorisasyon at isinulat na dapat ihinto kaagad ang buong panukala. Iniulat din na iniutos niyang selyuhan ang buong talaan ng mga dokumento habang isinasagawa ang isang formal na investigasyon upang alamin kung sino ang nagpatuloy sa proseso nang wala ang kanyang pag-aproba. Kung tunay na nangyari ito, malinaw na magpapakita ito ng pagpapahalaga sa wastong proseso ng pamamahala. Gayunpaman, wala ring opisyal na anunsyo mula sa palasyo na nagpapatunay na may ganitong direktiba o investigasyong isinagawa. Ayon pa sa mga ulat, nanatiling hindi makapaniwala si Camilla habang tahimik namang itinupi ni Charles Spencer ang isang liham na iniuugnay kay Diana. Sinasabi ring nagpalitan ng mga nag-aalalang tingin ang ilang opisyal ng palasyo dahil maaaring maapektuhan ang kanilang mga posisyon kung magkakaroon ng masusing pagsisiyasat. Ang mga detalyeng ito ay lalong nagbigay ng dramatikong kulay sa kwento, ngunit nananatiling hindi beripikado. Sa pagpapatuloy ng naratibo, inilarawan ang Windsor Castle bilang tila nababalot ng mabigat na katahimikan matapos ang pulong. Kahit umano natigil ang panukala, hindi raw nito nabura ang mga taon ng sama ng loob, kawalan ng tiwala, at mga sugat sa loob ng pamilya. Ang ganitong paglalarawan ay sumasalamin sa pananaw ng ilang komentarista na ang mga personal na alitan ay maaaring manatiling buhay kahit matapos ang isang administratibong desisyon. Sinasabing nakita siya ni Charles Spencer, kapatid ni Prinsesa Diana, ngunit pinili nitong huwag gambalain ang prinsipe. Ayon sa salaysay, naunawaan umano ni Spencer na sa mga sandaling iyon, higit na mahalagang bigyan ng pagkakataon si William na maramdaman ang kanyang personal na emosyon kaysa isipin ang mga tungkuling kaakibat ng kanyang posisyon sa monarkiya. Gayunman, walang opisyal na kumpirmasyon na tunay na naganap ang tagpong ito. Habang nagpapatuloy umano ang isang investigasyon na iniuugnay sa isang kontrobersyal na panukala tungkol sa pamana ni Diana, sinasabing mas marami pang detalye ang lumitaw. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng mga bagong impormasyon na nagbukas ng mas malalalim na tanong tungkol sa ilang desisyong isinagawa sa loob ng palasyo. Gayunpaman, walang inilabas na opisyal na ulat na nagpapatunay na may ganitong investigasyon o na natuklasan ang mga sinasabing impormasyon. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng kwento ay ang umano'y pribadong pagpupulong ni Haring Charles at Prinsipe William sa gabi ring iyon. Ayon sa salaysay, walang mga opisyal ng palasyo, walang mga tagapayo at walang opisyal na record na ginawa.
Hindi raw ito isang formal na pagpupulong ng monarkiya, kundi simpleng pag-uusap ng isang ama at anak matapos ang isang emosyonal na araw. Sinasabi ring sa halip na gamitin ang isang malaking opisina sa palasyo, pinili umano ni Haring Charles ang isang maliit na silid na mas payapa at mas pribado. Sa ibabaw ng mesa ay dalawang bagay lamang ang naroroon, ang isang panukalang iniulat na binawi at isang liham na iniuugnay kay Prinsesa Diana. Ang simpleng tagpong ito ay inilalarawan bilang simbolo ng bigat ng usaping kanilang haharapin. Pagpasok umano ni William sa silid, inasahan niyang muli niyang maririnig ang mga paliwanag ng kanyang ama. Ngunit ayon sa mga ulat, ikinagulat niya ang pagiging tapat ng hari. Sinasabing inamin umano ni Charles na dapat sana ay agad niyang pinigilan ang panukala nang una itong makarating sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto umano niya na ang kanyang pag-aalinlangan ay nagbigay ng pagkakataon upang isipin ng iba na maaaring baguhin o kontrolin ang paraan ng pag-alala kay Diana. Mahalagang tandaan na walang opisyal na pahayag mula sa Buckingham Palace na nagpapatunay na naganap ang naturang pag-uusap o na may ganitong pag-amin mula sa hari. Ang kwento ay nananatiling bahagi ng mga hindi beripikadong ulat. Ayon pa sa salaysay, tahimik na nakinig si William bago ibinahagi ang tunay niyang naramdaman. Hindi raw ang mismong panukala ang pinakamasakit para sa kanya, kundi ang pag-aalinlangan ng kanyang ama. Sa puntong iyon, inilarawan siyang tila muling naging batang nawalan ng ina at umaasang may tatay na handang ipagtanggol ang alaala nito. Ang ganitong paglalarawan ay naging emosyonal para sa maraming mambabasa dahil ipinapakita nito ang posibilidad na ang mga sugat ng nakaraan ay nananatiling buhay kahit lumipas na ang maraming taon. Gayunpaman, wala ring mapagkakatiwalaang ebidensya na nagpapatunay na ito ang aktual na naging laman ng kanilang pag-uusap. Sinasabi ring yumuko si Haring Charles at tinanggap ang bigat ng mga sinabi ng kanyang anak. Ayon sa kuwento, inamin umano niyang nahati ang kanyang damdamin sa pagitan ng pagtatanggol sa kanyang asawa at pagpapanatili ng tiwala ng kanyang anak. Kung totoo man ito, ipinapakita nito ang komplikadong kalagayan ng isang ama na kailangang timbangin ang kanyang personal at pampamilyang responsibilidad. Subalit muli, ito ay hindi pa rin opisyal na napatutunayan. Kasunod nito, sinasabing nagmungkahi umano ang hari ng isang bagong direksyon. Ayon sa ulat, iminungkahi niyang bumuo ng isang magkasanib na konseho ng pamilya na mangangasiwa sa pamana ni Prinsesa Diana. Kabilang umano rito sina Prinsipe William, Catherine, ang pamilya Spencer, at sa hinaharap ay maging ang mga apo ni Diana. Layunin daw nitong matiyak na walang iisang tao o sambahayan ang magkakaroon ng ganap na kontrol sa mga desisyong may kaugnayan sa kanyang alaala. Bagamat magandang pakinggan ang ideya ng pagtutulungan, walang opisyal na dokumento o anunsyo na nagpapatunay na may ganitong konseho o plano na binubuo. Nagpatuloy ang salaysay sa pagsasabing habang lumalabas ang mas maraming detalye sa media, lalo pang lumaki ang pressure sa palasyo. May mga ulat na nagsasabing ang kontrobersyal na panukala ay hindi lamang usapin ng pribadong pag-uusap, kundi umano'y nakaapekto na rin sa mga imbitasyon, sa mga opisyal na pagtitipon, pag-access sa ilang mahahalagang kaganapan, at sa paraan ng paghawak sa mga usaping may kaugnayan kay Diana. Muli, walang pampublikong record na nagpapatunay sa mga paratang na ito. Ang mga ito ay nananatiling bahagi ng mga ulat na hindi pa nabeberipika.
Ayon pa sa kwento, nag-utos umano si Haring Charles ng malawakang pagbabago sa mga tanggapan ng palasyo upang maiwasan ang labis na kapangyarihan ng isang departamento sa mga usaping may kaugnayan kay Diana. Iniulat ding naglabas siya ng pampublikong pahayag na nagbibigay diin na ang mga ambag ni Diana sa monarkiya at sa bansa ay patuloy na pararangalan sa pakikilahok ng kanyang mga anak at ng pamilya Spencer. Sa kasalukuyan, wala ring opisyal na anunsyo na nagpapatunay sa mga partikular na hakbang na ito. Gayunpaman, kinikilala ng publiko na ang pamana ni Prinsesa Diana ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng modernong monarkiya. Sa kwento, ipinakita rin si Prinsipe William bilang taong piniling unahin ang pagkakaisa kaysa sa alitan. Sa halip na palalimin ang hidwaan, sinasabing nagtungo umano siya sa Althorp kasama si Catherine at ang kanilang mga anak. Ayon sa salaysay, tahimik lamang ang pagbisita at walang mga mamamahayag o nakaplanong pampublikong aktibidad. Kasunod nito, sinasabing ang ilang tagapayo na dating sumuporta sa mga panukalang may kaugnayan sa pamamahala ng alaala ni Diana ay umatras na umano sa mga susunod pang desisyon. Kung totoo man ang mga ulat na ito, maaaring nagsilbi itong pagkakataon upang magsimula ng panibagong yugto ng paggalang sa pamana ng yumaong prinsesa ng Wales. Ngunit para kay Charles Spencer, kapatid ni Diana, tila hindi kailanman natapos ang kanyang tungkulin. Sa loob ng maraming taon, hayagan niyang ipinakita ang kanyang determinasyong mapanatili ang alaala ng kanyang kapatid sa paraang tapat sa kanyang tunay na pagkatao. Para sa kanya, hindi lamang ito obligasyon bilang miyembro ng pamilya, kundi isang pangakong dala niya mula pa noong araw ng pagpanaw ni Diana. Isa sa pinakamahalagang simbolo ng pangakong ito ay ang Althorp Estate, ang makasaysayang tahanan ng pamilya Spencer. Dito lumaki si Diana sa malaking bahagi ng kanyang kabataan at dito rin matatagpuan ang kanyang huling himlayan. Dahil dito, itinuturing ng marami ang Althorp bilang isang lugar na may natatanging kahalagahan sa kanyang personal na kasaysayan, hiwalay sa kanyang naging buhay bilang miyembro ng maharlikang pamilya. Taon-taon, binubuksan ni Charles Spencer ang ilang bahagi ng Althorp sa mga bisita. Sa loob ng tahanan ay makikita ang mga lumang larawan ng pamilya, personal na gamit, at iba pang alaala na nagbibigay liwanag sa buhay ni Diana bago pa man siya naging isa sa pinakakilalang babae sa buong mundo. Hindi lamang ito simpleng eksibisyon ng kasaysayan. Para kay Spencer, ito ay paraan upang ipakita na si Diana ay isang anak, kapatid, at miyembro ng pamilyang Spencer bago siya naging prinsesa ng Wales. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng mga bumibisita ang kanyang pagkatao lampas sa mga balita, larawan, at mga pangyayaring madalas na inilalarawan sa media. Sa gitna ng Althorp ay matatagpuan ang Oval Lake, kung saan nakalibing si Diana sa isang maliit na isla. Ang lokasyong ito ay pinili upang mabigyan siya ng kapayapaang bihira niyang maranasan habang siya ay nabubuhay. Bagamat hindi maaaring puntahan ng publiko ang mismong isla, maraming tao ang bumibisita taon-taon upang magbigay galang mula sa pampang ng lawa. Para kay Charles Spencer, ang pangangalaga sa lugar na ito ay higit pa sa simpleng responsibilidad bilang may-ari ng lupain. Ito ay simbolo ng kanyang pangakong mapanatiling buhay ang alaala ng kanyang kapatid sa paraang may dignidad
paggalang, at katumpakan. Sa iba't ibang pagkakataon, binigyang diin ni Spencer ang kahalagahan ng pag-alala kay Diana batay sa mga napatunayang pangyayari at personal na alaala sa halip na sa mga haka-haka o pabago-bagong opinyon ng publiko. Dahil dito, patuloy niyang pinangangalagaan ang mga tala ng pamilya, mga dokumento, at ang mismong Althorpe upang maging mapagkukunan ng kasaysayan para sa mga susunod na henerasyon. Habang lumalaki ang mga apo ni Diana, lalong nagiging mahalaga ang papel ng Althorpe bilang isa sa mga lugar na maaaring magbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan ng kanilang lola at sa panig ng pamilyang Spencer. Dito nila maaaring makita ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi nasasalamin sa mga opisyal na tala ng monarkiya. Sa huli, nananatiling isa si Charles Spencer sa mga pangunahing tagapag-ingat ng personal na pamana ni Prinsesa Diana. Anuman ang maging direksyon ng mga desisyon ng maharlikang pamilya tungkol sa paggunita sa kanyang alaala, ang kanyang pagsisikap na mapanatili ang kasaysayan ng kanyang kapatid ay patuloy na kinikilala ng maraming tao. Higit sa lahat, ipinapaalala nito na ang tunay na pamana ni Diana ay hindi lamang nasusukat sa kanyang titulo, kundi sa kabutihan, malasakit, at pagkataong patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo.